Alright. Magandang umaga Pilipinas. Reaction. Reaction lang po tayo guys no, sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Isa lang po tayong simpleng tao at Filipino citizens na magre-react po sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Kung nakikita nyo ang issue ngayon sa ating bansa, ukol po sa mga karapatan na kung saan meron ang ating mga nanunungkulan at kataas-taasang oposisyon, especially ngayon sa pagdinig na ginagawa dyan sa Quad Committee, no? Quadcom hearing or committee na ginagampanan ng mga congressman dyan. At maraming nagtatanong, no? Meron bang tama ba ang ginagawa o proseso ng mga desisyon ng ating mga kongresista ngayon nag-decide na especially yung kanilang mga resource person na inimbitahan. At mayroong isang talagang hindi maliit or anong problema, kundi malaking problema po ito dahil dito nga sa nangyari ng isang resource person nila na isa pong mataas na opisyalis ng ating Vice President na kung titingnan natin na cite in contempt po siya, pero merong mali doon kasi plano ng mga nasa Quadcom na dalhin siya sa correctional, no, sa women's correctional. So meron bang foul doon, no? Mayroong bang pagkakamali doon? Titingnan natin, no, na sa ating batas, especially sa ating sa ligang batas, sinasaad sa batas natin na walang sinong mataas na sino sa ating batas. No one is above the law, but anyone is under the law. So, in what situation? Okay, sa anong sitwasyon ba? May sinasabi na anyone cannot be deprived in his own right without due process. So, ito yung masaklap doon. Kasi pagdadalhin siya sa correctional, ang lugar sa correctional ay yun yung mga lugar na doon inilagay yung mga taong nalilitis na at napatutuhanan na ay nagkasala. Pero ang isang attorney na hindi pa po nagkasala at siya po ay in-cite in contempt, but balak nilang dalhin sa correctional, which is not good dahil ito'y paglabag sa kanyang karapatan in her own rights, karapatang pangtao. Bakit? Ay hindi naman pwedeng dalhin yung isang tao na hindi panalitis, hindi naging kriminal, hindi pwede dalhin sa correctional dahil ang correctional ay isang lugar na naintindihan natin yan dahil kahit tayo po ay ordinaryo Pilipino, meron din tayong mga nababasang batas ukol dyan na unless na siya mapatutuhanan na kriminal at nagkasala, doon siya dalhin sa correctional, doon talaga ikukulong. Pero dahil hindi lang nagustuhan yung kanyang sagot, in-cite in contempt at dalhin doon, isang paglabag na yon sa kanyang karapatang pantao. Meron bang panagutan dyan ang mga nakaupo dyan sa Congress, sa Quadcom? Meron bang panagutan para dyan? Of course, parang meron. Kung talagang dadalhin nila sa correctional, ibig sabihin, nababypass nila ang ating batas. So, pwede rin sila mafailan ng kaso siguro sa ganyan. So, tayo, mga taong bayan, dapat tayo'y makialam din sa nangyari sa ating bansa. Dahil tayo po ang humalal ng mga taong yan, lalo na sa mga nakaupo dyan, tayo po. So, we are the power, we are the people who bring them into position. Kaya, dapat gawin nila yung tama na naayon sa saligang batas. Kaya ito lang po yung reaction natin guys, no? Kung bago ka pa lang sa ating channel, pwede ka rin makafollow at makapag-react din sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan na minsan
na-overuse na yung position or yung katungkulan ng mga nakaupo para lang apakan yung batas. So, sana'y kayo dyan sa mga nakaupo ngayon, nasa Congress ka man, huwag mong abusuin yung posisyon mo. Dahil ang buhay, ang panahon ay hindi lahat nasa itaas tayo. At isipin nyo, no, sa mga nanungkulan dyan ngayon na the election is coming now, no, malapit na yung election, baka makilala kayo ng taong bayan at talagang iikis kayo pagdating sa eleksyon. Kaya kung hindi nakakabuti ang mga ginagawa ninyo sa tao, siguro tigilan nyo na yan. You need to stop it. Then hindi na kayo nakapagtrabaho yung mga kongresista nandyan sa hearing yan, hindi na kayo nakapagtrabaho. Hindi na kayo nakapunta ng mga distrito ninyo, hindi kayo nakapagbisita ng inyong mga constituent dahil dyan sa ginawa ninyong paglilitis. Kung lilitis ang usapan, dapat fair tayo. War on drugs, human rights violation, dapat fair tayo. Kasi maraming violators dyan no? Kasi hindi lang naman yung mga Duterte o hindi lang na yung Vice President natin ang dapat imbestigahan. Kaya salamat po sa mga nakikinig sa ating reaction. Next meeting po, mag-react po tayo ulit ukol sa mga pangyayari sa ating lipunan. God bless sa'yo, Pilipino.